Kaya pala hindi ko mahagilap pa Kuya nga Bernard si Kong Saldi ko sa Spain at Portugal. Abay yung pala nagtago na doon sa kanyang safe house at tatawid pala sa ano ha? Tatawid pala ng Prague, Hungary. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto sana natin ma-exclusive interview si Saldi ko kaya lang alana ha. Sabi nga sa flash report nung reporter natin sa Malacanang ha, si Jumping Bonget, Mr. President ha. Abay may flash report tsaka gabi ha. Ayan, anong oras ba yung flash report niya, Miss Let ha? Abay checkmate na. Sabi nga nun, checkmate na sa Czech Republic ang Saldi ko. Oras Bishop Ephraim Fautagana ganap ng alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, pinagtatalunan pa yun kung saan daw dadalhin si Saldi ko pagbalik sa Pilipinas, ha? Saan ba, Sec John Vic, ha? Abay, may nagsasabing baka daw dalhin sa Krame, ayan, o kaya dun sa bagong Quezon City Jail Annex, ayan. Mukhang di yata doon ang punta, mukhang dadalhin yata sa ano, ha? Sa kung El Rey Villaferte ha. Aba ang BFF mong si Saldo ko mukhang dadalhin sa Misibis Penal Colony. When marimba rhythms start to play, dance. Thank God it's a Friday. Biyernes ngayon mga kuyang mga ate. Marami tayong mga init na issue ngayon ha. Pero siyempre weekend, chill-chill lang po tayo ha. Dami-dami na natin mga issue ha. Pag-uusapan pa rin natin yan pero relax lang ha. Makalma lang mga kuyang mga ateng ha. At sa mga taga Justice Committee, chill-chill lang. At sa kampo ng mga DDS, chill-chill lang. Matindi ang mga banatan. Pero kahit ano man ang banatan, ang tama sa atin mga misis, mga ateng. Diyos ko pong mahabagin. Abay, hindi na nga tayo makapag aircon at saka electric fan na lang, ha? Minsan tinitipid pa natin, baka mag-overheat yung electric fan natin, magkasunog, ha? Ito mga ating tataas naman daw po ang singil ng kuryente ng Miracle next month. Ano ba naman yan? Ay, nako talaga. Anyway, mga kaibigan, ano ba mainit na issue bukod sa pagkakahuli kay Saldi ko? Ayan. Si Atong Ang, nako, Charlie Atong Ang. Mukhang mahirap lumabas ng bansa dahil ang sabi pagka lumabas ka ng bansa, baka hindi ka na makabalik ng Pilipinas.
unless na ayaw mo nang bumalik sa Pilipinas, ha? Ayan, at isa pa, naku, umiinit din itong kaso kay Inday, kay VP Sara, ha? Baka daw sasabit po sa election offense dahil may mga Chinese nationals daw na taga-Farmally ang nag-donate noong 2022 elections. Pero mabigat yung sinasabi nitong si Secretary John Vic, ha? Totoo ba yun? May nalalaman itong si Ramil Madriaga na kinontak na ron na hitman, ha? Hitman o hitman? Ayan, isa lang ba o marami, ha? Para daw i-assassinate ang Pangulong Jumping Bonget. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunan ng Damdaming Bayan. Nandiyan na ba si Kuyang Kong? Ayan. Abay, andito na pala ang kinatawan ng 3rd District ng Maynila. Ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability at miyembro din ng Justice House Justice Committee, si Congressman Joel Chua. Ayan. Abay, kung ang sinasabi po ng kampo ng mga Duterte, VP Sara, ha? Abay, yun daw mga statement, pahayag ni Ramil Madriaga ay ano nga sabi mo, Attorney Salvador Paulo Panelo da Jr.? Sabi ay pure fiction, kathang isip at parang teleserye daw. Pero sa panig naman ng Justice Committee, ha? Ang sabi po nila ay very explosive and shocking ang naging statement, affidavit nitong si Ramil Madriaga. Alam nga natin kay Congressman Joel Chua ng Maynila. Congressman Joel Chua, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga po, Manong Deo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Ayan, Kong Joel Chua, Sir. Ayan, bakit nyo naman nasabing very explosive at shocking itong naging statement na naging pahayag nitong si Ramil Madriaga? Well, unang-una po no, na marami po tayong mga bagong mga narinig dito, mga revelation. Kung maalala po ninyo, nung nakaraang committee hearing, kung saan ang inyong lingkod po ay naging chairman ng Committee on Good Government, Opo. ito pong issue sa confidential fund ay na-cover natin. Mhm. At marami po ang mga katanungan, halimbawa po, marami po nagtatanong bakit saan napunta pagkatapos ibigay yung pondo, yung pagkatapos i-withdraw ng SDO, Acosta at saka ni Fajarda. Pagkabigay po kay Colonel Chica at saka Colonel Nolasco, saan na napunta yung pondo? So ito yung lumalabas, dito po pala kay Madriaga napunta at siya po yung nag-distribute. And apparently, sinasabi niya na hindi daw 11 days inubos yung nasabing confidential fund. Bagkus in less than 24 hours. So, ito yung parang masasabi natin na missing link doon sa kwento nung confidential fund. Ngayong winave niya yung kanyang rights sa against sa dun sa bank secrecy, kung Joel Chua, Sir, ano ba? Matre-trace ba rito kung sino ang nag-deposit doon sa kanyang account at kung kanino napunta yung mga mahigit yung milyones na pera mula sa confidential at intelligence funds? Well, yung po kasing sinasabi niyang deposit, no, hindi naman niya sinabi na ito galing sa confidential fund. Ito pong bank deposit, parang lumalabas, ginamit po siya na dami. Dami. Nung associates at saka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya po ay pinagbuksan ng maraming account at pinapirma siya ng blanco sa mga cheque. So hindi rin niya alam kung magkano yung mga pumasok dito na account dahil sabi nga niya ang sweldo, ang natatanggap niyang salary ay 100,000 hanggang 150,000. Pero dito nga, ang pagkakaalam niya, daang-daang milyon ang mga pumasok dito sa mga dami account. So dahil pumasok ito sa bangko, malalaman kung sino ang pinuntahan nitong... Siguro po
kung cheque ang ipinasok, maaari nating matrace. Pero kung hindi po cheque, yun ang medyo baka mahirapan tayo. Pero one thing for sure, no, na pilit na dito po sa ginagawa niya, ang ini-establish niya, may pumasok na account at yung kanyang relasyon sa dating Pangulo. Ayan, oo. At isa pa, may latest ngayon, sinasabi niyo kung Joel Chua, sir, na maaring may violation sa election code ang VP Sara dahil sinasabi po na tumanggap siya ng donasyon mula sa mga Chinese nationals mula sa Farmally itong mula sa magkapatid na Yang. Ayan, oo. Magkano ba yung itong grupo ng ISIP? Ayan, yung Inday Sara for President movement ba ito? Ayan. So ito ba ay vital evidence ba ito para ma-disqualify ang Vice Presidente? Well, unang-una po, base sa kanyang salaysay, may tatlong alam siya na nag-contribute financially sa kampanya ng ating Vice Presidente. Isa na nga po doon na binanggit niya ay si Lin Wei-xiong na sinasabi niya na finance officer ng Parmali. Okay. Kung saan 175 million daw ang kanyang natanggap bilang contribution para po sa pondo ng kanilang grupo na sa pagkampanya. Ang pangalawa naman, si Maestrado Lim, o kung tawagin daw nila ay si Tanda, kung saan 100 million naman daw ang kanyang donasyon, contribution. At yung panghuli si Michael Yang, pero hindi naman po na-disclose o nasabi kung magkakano yung may contribute. Ngayon, kasi po, dito po sa ating Omnibus Election Code, Section 81, sinasabi po dito, pinagbabawalan po yung mga foreign nationals sa pagko-contribute sa mga pagkampanya. So sa mga kandidato. Kaya ito po ay maliwanag na pag-violate sa ating Omnibus Election Code. Ayan na. Ito bang si itong si Weng Lin Wei-xiong. Lin Wei-xiong at Maestrado Lim. Ito ba yung mga nakulong sa Senado sa Pasay City Jail dahil sa Parmally issue, Kong? Hindi po ako sigurado, pero ang info po na natanggap ko, ito daw si Maestrado Lim ay kapatid ni Michael Yang, kung saan ang naging issue yata sa kanila sa Quadcom ay Pogo. So ito yung sinasabing issue na ang campaign fund ni VP Sara ay sinasabing galing sa Pogo at ilang gambling lords. Farmally. Kung kasi hindi rin naman ako sigurado kung ang mga taong to ay foreign national. So kung dapat siyempre i-verify din yan. Ayan. Congressman Joel Chua, sir, isa pa. Ayan na. Private ba kayo? Alam niyo ba yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na alam ba ito ng Justice Committee na merong pinangalanan na itong si Madriaga na mga sinasabing hitman para i-assassinate ang Presidente Bongbong Marcos? Wala po akong information tungkol dyan dahil hindi naman po ito na kasaad sa kanyang affidavit, yung pangalan ng hitman o kung sino man. At kami po kasi ay limited lamang ang line of questioning namin sa clarificatory questions. Kung ano lamang po nakalahad sa kanyang affidavit, yun lamang po ang aming pwedeng tanungin. Hindi po kami po pwede magtanong ng mga iba pang tanong bukod po sa clarificatory question. Ako, actually kung Joel Chua, naging issue na nga ito, kinukasyon na dating Supreme Court retired Justice Adolf Ascona na ang ginagawa daw po ng Justice Committee ay parang pre-trial na sa impeachment case ni VP Sara. Roll daw po ito ng Senado, ang impeachment court. Ito po yung nakalagay po sa aming rules. Kaya wala naman po kaming nilalabag dito. In fact, napakaingat po ni Chairwoman. Kung napanood po ninyo, mapakaingat po ng mga pagsunod namin at lahat po ng mga rules
kung ano po yung nakasaad sa amin, ay yun lamang po ang ginawa namin. Mhm. Haharap pa po ba next week itong si Ramil Madriaga sa Justice Committee, Kong Joel Chua, sir? Sa ngayon po, wala pa pong pahiwatig na siya po ay haharap. Mhm. Unless meron pong mga miyembro na magnanais ng additional hearing para po kay Ramil Madriaga. But insofar as we are concerned, medyo extensive na po yung mga naging discussion. Mhm. Kasi uulitin ko po, limited lang naman po yung aming pagtatanong, limited lang kami sa clarificatory question. Mm. Sino daw po ang nag-prepare na affidavit nitong si Ramil Madriaga, Congressman Chua, sir? Sinabi po niya, kung tama po yung recollection ko, siya po, syempre hindi naman po maaalis na siya ay ma-assist ng kanyang abogado. Mhm. Ayan. Alam mo naman ng mga Marites, sabi, ano yan, gawa ni Congressman Dilima at saka ni Antonio Trillanes. Alam po ninyo, nung simula po, bago po isalang si Congressman, si Ramil Madriaga, nagmanifest po si Congresswoman Laila De Lima at pinaliwanag niya na una muna nakatanggap siya ng handwritten note galing kay Ramil Madriaga through Attorney Palad sa kanyang abogado. Ngayon, siyempre isang beses daw binisita niya si Ramil Madriaga to verify yung content nung handwritten note na ginawa. Kung totoo ba yung mga nakasaad dito. Kasi normal naman po yun eh. Kasi baka mamaya hindi naman niya sulat yun. Baka mamaya gawa-gawa lang niya yun. So, siyempre, bago ka maglalabas, i-verify mo muna kung ano yung mga nakasaad doon, kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay kusang loob. So, yun po. So pinuntahan ni Congresswoman De Lima sa kulungan itong si Ramil Madriaga? Yes. Inamin naman, sinabi po niya yon at yun daw po ay may CCTV at meron din daw pong record sa logbook. At pero ito po yung nangyari isang beses lang just to clarify and to verify yung handwritten note na sinumite ni Ramil Madriaga. Ano pa masabi ng Justice Committee, Congressman Joel Chua, dahil may aligasyon naman nung ma-interview natin si Attorney Paulo Panelo Jr., ang sinasabi po ito daw pag-testify ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara ay may kapalit daw po at ito ay ang kalayaan ni Ramil Madriaga. Alam po, tinanong rin po yan ng isa sa mga kongresista, hindi ko lamang po maalala, pero ito po ay tinanggi ni Ramil Madriaga. Anyway, lahat naman po yan ay po pwede naman pong matanong. Si Ramil Madriaga ay po pwede rin pong makross-examine pagdating po sa trial proper sa Senado. Ayun na. Isa na lang po, Congressman Joel Chua, ano po ang reaksyon ng Kamara? Ayan, ang pagkaka-aresto po ni dating Congressman Saldico. Siya po ba ipapatawag pa sa ano? Di ba may pending invitation sa kanya para imbestigahan din sa Kongreso? Well, ito po yung welcome development at ito rin ay pagkakataon na rin po para kay Saldico. Kong. Hello? Ayan. Go ahead, sir. So, ano po ang pagkakataon? Ito po ay welcome development at ito po ay pagkakataon din po kay Congressman Saldico para malinis din po ang kanyang pangalan. Ayan. Congressman Joel Garcia, sir. Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Daming bayan. Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila at Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability at miyembro po ng Justice Committee ng Kamara de Representantes. Marami pa tayong mga issues. Sec John Vic, saan ba dadalhin itong si Saldico pagbalik sa Pilipinas? Ayan, nakikinig nga pala yung mga taga-Philippine Embassy sa Madrid, Spain. Ay, Ambassador Luilier. Ayan. At itong sino nga ba yung yung Consul General pala dun sa mahabigan, dun sa
sa Spain. Abay, dati pala nating kasamahang reporter dito, naging reporter pala ito ng Radio Veritas, Henry Umaga Diaz, classmate, itong si Consul General Mark Hamoy. Tingnan mo nga naman, at good morning din kay ating Dian Patrana, ang consul din ng Philippine Embassy sa Spain. At siyempre ang ating military attaché, si Kuyang Army Colonel Joseph Dator dyan sa Spain. Tinatanong ko kung jurisdiction din nila ang Hungary. Ayan. Kasi alam ko ang Spain at Portugal nasa jurisdiction din ng Philippine Embassy. Ayan. Ang Hungary kaya. Ayan. Sila ba ang meron tayong separate na embahada dun sa Hungary? Sinong mag-a-assist mag-uwi kay Saldico mula sa Prague? Ayan. Ganda ng Prague, dahil mga dyan, mga napapanood natin sa sine. Ayan. Old City. Babalikan natin lang pang mga issues. Standby, Leta Narcisa. Abay, kumusta ang ating Pangulong Bonget? Good morning, Mr. President. Kumusta ang jumping Bonget naman ng Aimee? Aba, panay ang weightlifting ng 10 kilo ng bigas. Tinalo yata si Yorme Isko, Kaya mo yun, Yorme? Ayan, Yorme Isko, Ilang beses bang binuhat-buhat ng presidente yung 10 kilo ng bigas? Ayan. Mas maganda sana kung 2 kamay, tig 10 kilo, Binuhat-buhat. Ayan, buhay na buhay. Ay, good morning, Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. 806 days na lamang po before to go, Madam First Lady. Babalikan natin ang mga issues na iba pang maiinit, Ang dahil mga mainit na issue ngayon, Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang, Raymond at Paas. Ready na ba ang impeachment court? Standby man ang Milky Rigunan mula naman sa Kamara de Representantes. Oras, nga pala, mga brethren sa Padre Faura, Ayan. Si most worshipful ang ating mga officers sa Grand Lodge of the Philippines, Abay, sina most worshipful Raul Canon, Right Worshipful BBM Bob Moran, Right Worshipful General Ruel Rivera, at Kuyang Oliver Co, Ayan. On behalf sa mga officers po ng Grand Lodge, ipinapab po ang imbitasyon mga brethren. Dumako yang sa Padre Foro na umattend daw po kayo ng annual communication ng free and accepted mission sa Tagaytay City simula sa April 23, 24, 25. Ayan. Tagaytay City yan. Mga gods of Padre Fora, mga brethren. Gusto yata kayong mamit na mga delegates, Yung mga Freemasons din mula sa Amerika, Russia, Japan, saan ba? Italy, worldwide yan. Ayan, mukhang marami mga bisita, mga brethren, So, kailangan din ang presensya. Oy, justisya, kuyang Justice Max De Leon. Ay, kumusta ka na, Justice De Quiros, Good morning. At get well soon nga pala kay Justice Joe Lopez. Namiss ka sa meeting ng Manila Travelers, Justice. At get well soon din kay kuyang Fiscal Jess Bautista. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Miss na Edwin Ernie, Oras ganap ng alas 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Ganong pa? 4. Oras na para kausapin natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary.
Good morning, Sec. Magandang araw, Kade. Magandang araw sa lahat. Secretary Sir, saan ba ididiretso si Saldico pagka naibalik sa Pilipinas? Ano ba? Saan po? Saan po dadalhin? Ayan, saan ikukulong? Pagdating po dito yan, turnover po siya sa PNP. Pag dadalhin po siya sa krame, ipaprocess po siya, bibigyan ng full medical examination to certify that he is fit for trial. Pagkatapos po, dadalhin na mugshot, fingerprint, tapos dadalhin siya sa Sandigan Bayan for return of warrant at nagkakaroon ng jurisdiction na Sandigan sa kanya. Ayan, di ba pa siya din mga mag-request kung saan siya dadalhin? Baka pwede raw sa Missimis Penal Colony. Missimis. Tama siya. Ang makakasagot na dyan, Sandigan talaga kami, hindi kami masasagot dyan eh. Kasi once you turn over, sila na may full control dyan. Secretary, mga gaano po katagal natin inaasahan na makabalik ng Pilipinas mula sa Prague itong si former Congressman Saldico? Alam mo, ang makakasagot talaga niyan DFA kasi sila ang lead dito eh. So, sila ang magsasabi kung ano ang stage ng process ng kanyang detention doon at extradition papunta rito. I'm only here to confirm that he has been arrested and that the government is doing everything in its power para ma-arrest siya. Para mapabalik siya dito sa Pilipinas. Nasubaybayan ba ng Interpol Secretary John Vic itong si Saldico na siya pala ay tatawid papunta sana ng Czech Republic? Actually, sinusundan namin na movement siya. Nanggaling siya ng Italy, pumunta siya ng France, tapos pumunta siya ng Czech Republic. Ba dami pala inikot, ano? Nakaikot siya ng Italy, France? Yeah, hindi ba katulad yung sabi ko dati, mahirap yung ginagawa niyang dati na ilang buwan na siya nakakulong lang doon sa loob ng bahay niya sa Portugal eh. So nainip siguro at naging kampante, umikot na. Ang problema, hindi yung dala passport niya eh. So wala siyang dalang passport. Kaya yung unang notice sa kanya, unang record sa kanya, siya ay Philippine citizen. Kung nakitang cancel ng passport niya, na-hold na siya for being an undesirable alien. Anong dalang passport? Anong travel document siya, Secretary, sir? ID lang dala niya eh. ID lang dala niya. Pero that was insufficient for the Czech Republic. So, inaresto na siya. ID galing, di ba nakakuha na siya ng citizenship sa Portugal? Again? Di ba na wala ba siyang passport from Portugal? Kasi di ba? Ayun ang legal theory namin. Pero mukhang wala siyang dala na naresto siya. At ilan po ang kasama niya? Siya lang ba mag-isa? Sinong... Wala pa kaming information to that effect. I will know more. Naku, na putol malo si Sec John Vic. Marami pa tayong may 2 questions pa sana ako sa kanya. Oo, yung tungkol kay Madriaga Pangalakay, meron din tayong katanungan. Ayan. Tawagan mo ulit malo si Sec John Vic. Mukhang dumaan sa tunnel sa EDSA. Nawala yung signal. Nawala ang signal. Tinatawagan po natin habang nire-establish natin yung linya. So, antay natin na lakay dahil ang Department of Foreign Affairs ang makakasagot kung kailan nga ba may babalik ng bansa si former congressman ko. Ayan, Secretary John Vic, naputol po tayo. Yes. Ayan, ayan. So, yung tanong po natin na kanina, so ano mangyari nga dito kay Saldico, kaninong custody siya ngayon? Ayan, kung nasa Czech Republic, ang i-custody ba siya, ite-turn over ba sa Philippine Embassy? Ayun po ang ginagawa ng DFA ngayon. Ginagawa po sila ng hakbang para makuha na ang physical possession kay Saldico. Pag may grant na po ang ating request, ay i-deport siya po dito sa Pilipinas. Kasama po ng ating military attaché dito dito sa Pilipinas. Teka, ang Hungary ba? Sako pa rin ba ng embahada ng Philippine Embassy sa Spain? Hungary, Czech Republic po. Czech Republic. May separate embassy tayo sa Czech Republic. Apa, meron Ayan, po. Kung naalala niyo po, 2 years ago, bumisita po ang ating Pangulo doon sa Pangulo rin. At hindi ko naman ako sigurado, pero tingin ko naman may high-level discussions on the way on regarding kay Saldico. Ayan, sister, ang tanong mo kay Secretary doon sa kay Madriaga, yung hitman? Oo, ang itatanong ko lang, Sec, yung tungkol doon sa sinasabi ni Madriaga na mayroon na po pala na mga pinangalanan si Madriaga na mga contracted hitman na binabanggit po niya. Lalabas natin sa next Senate hearing. Alam ko may mga pangalan na siyang nakahanda.
kino-confirm niya na maaga pa lang ay may hitman na para kay ating Pangulo at hindi daw siya papaabuti ng 2025. Yan ang plano nila. So, ayun ang lumalabas sa mga sa mga Madriaga reports. Ayan, hitman o hitman? Ilan po ito, Secretary John Vic? Siyempre, hindi pwede isa lang yan. Team yan sigurado. Pero yung alam na kung sino yung designated talaga na leader, team leader para magawa to. Malaking bayad yan. Magkano ang kontrata? Ay, hindi ko alam. Wala pa lang dyan. Ayan, baka kasama dyan si Carlos De Jacal. Yung assassin sana ni President de Gaulle ng France. Ayan, naging controversial yan. Ayan. Anyway, Secretary John Vic, sir, maraming salamat po. May pahabol ako sige, sila ano sabi kasi ni Sec kahapon, si Atong Ang huling namataan dyan sa may Calabarzon. Ano po yung development natin dito, Sec? Kasi sabi po nung iba, nangangantyaw po, lagi daw po tayo natatakasan. Well, katulad na kay Saldi, akala niya kasi, akala ng tao ganun kadali. Para magandang po ng pugante na maraming pera. Marami silang paraan para magtago. Ang tanging magagawa namin ay gamitin ng lahat ng ahensya ng gobyerno para mahanap siya. But again, it's not as easy as it sounds. So we are doing our best at eventually mahanap rin natin yan. Ayan. Secretary John Vic, sir, maraming salamat. Magandang umaga. Happy weekend. Thank you, Sec. Happy weekend po. Thank you po. Mahabigan, DILG Secretary John Vic Remulla. Daming bayan. Naku, marami nang mag-aabang sa sa executive session bukas. Oo, malamang sa malamang lakay. Meron na mga nakatutok yan dyan, nakaabang. Ayan, si Utol, si Ombudsman Boying Remulla, ha? Ayan, lalo ngayon may bago ding issue. Akala natin nagkalimutan na ha? Abay, ang sinasabi itong si Attorney Miko Clabano. Si Attorney Miko. Deputy Ombudsman ba o spokesperson ng Ombudsman? Ayan. Parang ano siya lakay assistant spokesman. ba? Di ba spokesman? Pero siya din ang nagsasalita. Yes. At the same time, spokesman siya. Pero hindi naman siya yung boyfriend ng undersecretary. Ayan. Hindi, may siya, may asawa siya Ganun ba? Bakit pag may asawa na siya, wala na din pwede mag-girlfriend? Ayan, Hindi pwede. Hindi pa pwede yan. Ikaw talaga lakay. Ikaw kasi nawala ka na matagal kaya di mo alam yung issue dyan Yung undersecretary na narinig ko yun. Subject sa social media nitong Holy Week, di ba? Before Holy Week pa. Ayan, anyway, ang sabi po ni Attorney Miko Clabano na Ombudsman, abay, yung mga nagsasabing, nagkalimutan na sa issue ng flood control. Aba. Ito na, buhay na po ulit. Oo, ayan. At may kakasuhan na raw po at meron pang lifestyle check sa mga Kong Tractor. Wow. At kakasuhan na raw po, ayan, ang isang dating speaker at dating Senate President. Wow, mabigat-bigat yan ha? Totoo kaya ito? Kaya lang Sister L, ayan, may isang nagmamaktol. Sino? Nakalimutan na. Si Mr. Carly Diskaya. Ayan, mag-iisang taon na pala nakulong sa Senado. Nasa Senado siya. Malaman nga natin mamaya kay Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III. Ano na ba kumusta na ba yung usad ng kaso? Ooperahan daw, may sakit. May sakit lakay. Ano sakit niya? Ayan. Parang nabaon na nga yan lakay sa limot. Hindi na nga siguro naalala ng mga tao na nasa Senado pa itong si Curly Diskaya. At paano yung mga napakaraming kongresista at kontrakto na kanyang pinangalanan? Ayan. Yung mga district engineer. Ganun na lang yun. Ayan. Malalaman natin yan. Hindi pwedeng ibaon po yan sa limot. Kaya nga daming bayan. Babalikan natin ang mga isyong yan. Sandali lamang Leta Narciso mula sa Malacanang. Aba? Ang jumping bonget ba si Presidente parang gusto na rin maging reporter. Parang may flash report pa siya kagabi sa pagkaka-aresto ni Saldico. Nakapost sa kanyang social media account sa kanyang Facebook page. Kulang na lang na sabihin nahuli na po si dating Congressman na Saldico sa Prague, kulang na lang lakay, Czech Republic. Kapapasok lamang po na balita. Ayan, flash report. Ayan, ang tapag-ulat. Ayan, mainit-init pa. Ayan, Bongbong Marcos para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ang number 1, DZRH. Daming
bayan. Ay, bigat po, Presidente. Ayan, kumusta ti salon at apo? Ayan, agpapiksa ka. Ayan, mga kamot kami tinatnateng. Ayan, mga kamot ti kabatiti. Ayan, utong, tarong. Oo, ayan, healthy yan na ayan, kayo. Bawas-bawas Yung mo mga na. puki-puki. Ayan. Di ba? Tama. Ayan, yung puki-puki, yun po yung ensaladang talong sa amin sa Ilocos yan. Nakatikim kasi ako, Lakay. Nakatikim mo na rin ng Ng puki-puki, oo. Saan nakatikim ng puki-puki? May kinainan lang kami na may ganon. Tapos na-curious ako, tumikim ako. So, Ayan, masarap pala puki-puki. Siyempre, lalo pagkagawang Ilocos yan, ha? Ang original na nagseserve yan ng puki-puki doon sa nasa kanilang menu. Yung restaurant doon sa Mayor Jessica Lano Kuyang. Ano nga bang pangalan ng restaurant dyan sa harapan ng Paway Church? Ayan yung Sa Ilocos. yung pinakalumang simbahan. Ayan, Ayun yung mga tinatawag na authentic, Lakay. Ayan, National Heritage na yan nasa UNESCO na yan ha. Ayan, doon sineserve yung nasa menu nila, puki-puki. Ayan. At saka pizza pie. Pinakbet flavor. Oh, doon mo matitikman yan, Sister L. Daming Natawa na ako dun sa bayan. pizza pie na pinakbit flavor. Oo, may mga yan, may gulay-gulay siya. Meron pa Talaga, Lakay? Oo, sa ibabaw yung mga toppings hindi niya. Hindi ko pa na yun, Lakay. Yung mga toppings niya, pinakbet ingredients, Sister L. Seryoso? Oo, seryoso. Ano to, Lakay? Minsan Parang fusion. Ayan, minsan daling kita sa Paway. Ayan, para matikman mo yung aming authentic na puki-puki at saka Pizza pinakbet pie. pizza pie. Gusto ko yung pizza. Pizza pie. Sarap yun, ha? Ayan. Oras, Sister L, standby Let, standby Raymond, standby manang Milky Rigunan. Oras, Sister L. It's 8:56. Akala ko kuyang Colonel Joseph Dator ng Philippine Embassy. Ayan, military attaché natin sa Madrid, Spain. Akala ko kuyang ikaw na mag-uwi kay Saldico ha? Siyempre akala ko yung Philippine Embassy sa Madrid sakop din na Hungary. Ayan. Separate embassy pala tayo doon. So, sino bang military attaché doon sa Hungary, kuyang Colonel Joseph Dator? Nakita naman nasa Spain nagpapabati pa ng happy birthday. Ayan. Abay, binabati niya ng happy birthday ang Mista Colonel. Colonel pala itong si Atene Siegfried Fortun. Classmate niya pala ito sa CGSC. Ayan. At si Colonel June Ganitnit, happy birthday po. Ayan. At happy birthday din nga pala kay birthday pala ni Romel Fertes ngayon. Sa Lakay, sa Sunday. Ba't wala tayong dapat ngayon ang breakfast kaya natin? Kaya nga, hinihilitan nga namin, Lakay. Pero mamaya, pagdating. Nag-Japan din ba ito o nag-Vietnam? Ayan, daming mga mga nag-abroad Oo, Lakay. At batiin din natin ng happy birthday si dating press secretary, ayan, Secretary Tonting Bunye. Ay, Secretary Tonting, ayan, dating press secretary ng panahon ni GMA, ayan. Ito yung coolest spokesperson. Talaga, Lakay. Pagka medyo mainit ang mga tanong sa mga Malacanang press corps, chill lang yan. Sabi niya, next question please. Yung hindi ka ma-offend. Ay, Sec Tonting, ayan, good morning po. Ayan, we miss you, ha? Namimiss ka rin ni Caselo Lagmay. Eto na ang ninong ng bayan. Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon na Sister L? Eto muna, Lakay. Bago natin sabihin kung Saan? nasa ng ninong ng bayan. Ay, sabihin na pala muna Sabi na natin. location niya muna. Doon sa mga nanonood, nakikinig, lakasan ng inyong mga radyo dyan sa Barangay 628 sa Santa Mesa, Manila. Saan ba itong barangay 628, Sherwin? Saang area ba yan dyan? Sa Motel District ba yan? Yun doon sa may mga biglang liko. Oo, ayan. Nagtrabaho ko dyan sa may Acacia Land.
Floods, ayan. Oo, ayan. Malapit sa ano Yung, yan, PUP. Ayan, PUP. Oo. Ayan, pagitan ng VMAP at saka Old Santa Mesa. Oo, mayroon dun lang kay Lagusan. Nagulat talaga ako, Lakay. Alam mo yung lagusan doon, Hindi kasi nung nag-aaral ako ng master's sa PUP Lakay, nagulat ako dun sa driver. Dinaan ka dun? Pinasok ng ka dun? TNVS. Pumasok. Ala. Ako naman syempre, shared location. Tapos nagko-compose ako ng message, biglang, Lagusan pala yun. Masyadong Osomera, Lakay. Ayan, Hindi ko ganun alam. ba? Oo. Pero si kuya naman nagsalita, ma'am, may daanan dito. Ayan, Kasi nakita niya, nagulat ako, Lakay. Yang lugar na yan ang hindi makalimutan ni Senator Pototoy. Bakit? Ayan, Senator Robin Padilla. Bakit? Ayan, Ano meron? ano ba yung kotse no? Land Cruiser, SUV, ha? May kasamang ta-artist, magandang sexy art. Sino to? Ikaw talaga. Pero pass naman na yun. Saan na Pass yun? na Ayan, yun. kaya natatawa pagka pinapaalala ko sa niya, Sen, alam mo nung sa Acacia, ayan, sa pagmamadaling pumasok dun sa gare, laki-laki Land Cruiser niya, ayan, sumabit! Natarad na Malakay. Baka kasi may makakita. Okay ba? Siguro excited. Ayan, Oh, laki-laki sakyan. Grabe naman excited. Oo, sumabit dun sa dun sa garay ng Acacia Lands nung araw. Di Ayan. gas-gas siya. Ay, gas-gas talaga. Kaya lang, baliwala sa kanya. Ayan, Pero sino yung artista kasama niyo yung time na yun? Hindi, artista. Artista na, singer pa. Daming Parang ano? Galala mo yan. Mamaya pahulaan ko sa'yo, ha? Parang alam ko na yan. Word of the day Ang muna, ating Het. word of the day, Word Kuya of the day. Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na ang ating word of the day ay, parang ano to, Lakay. Kaya, yung ginawa din ni Kong Angel kaninang umaga. Alin, Si Kong Angel, napansin ko lahat ng ginagawa ng presidente, ginagawa din. kaya din ba niya magbuhat ng 10 kilos na bigas? Ay, mas mababa yung kilo nung kanya. Kay... 4 kilos lang yata yun. Ay, mahina. Talo siya ni BBM. 2 kilos, kabilang-kabilaan kay Kong Angel. Kay Pangulong Bongbong Marcos, 10 kilos. Kong Angel, kailangan mong kumain ng saluyot tsaka utong tsaka batiti para lumakas ka, ha? Pero Ayan. Lakay, may partida daw si Kong. Bakit? Anong partida? Sumasayaw siya. Ganun ba? akala ko may gout pa siya. Para naman sila may gout, di ba? Si Jumping Bongit, di ba may gout din yun? Parehas hindi pantay yung lakaran. Pero ito na lang kaya tayong word of the day ay lifts. Or in Tagalog, Ano? binuhat or iniangat. Cebuano, gibuhat. Gibuhat mo dong. Gibuhat mo, day. Ayan. Palangga, pastirang mangyud. Bakit may dugtong? Ayan. Ilocano, binaklay. Ganyan din sa amin, Lakay. Binaklay din. Oo. Ayan, Kaya, sinuknong. Ganun. pero sa European, sister, sa Spain, Portugal. In Portuguese. Yeah. Spanish, iba yung Spanish. Lift is elevator. daming Parang sa Ilocos, Slovakia yan. Elevator. Ito na ang nino ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa Deezer H at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Deezer H! Ito na ang nino ng bayan. Sino ang bibigyan mo ng Aguinaldo ngayong summer season? Mainit na mainit ang panahon, At thank God it's Friday, Ninong Thank God Sherwin. it's Friday, TGIF. Sino ang ating winner? Ninong. Yes, Lakay at Sister L, dito nga sa Anonas Extension West. Dito yan sa Barangay 628, Zone 63, malayo doon sa mga hilera na mga Sa Motel District, biglang liko. Ayan, malayo. Malayo kami. Malayo sa biglang liko. Pero, Andito kasi kami sa may gilid ng PUP. Yung nasa likod namin ay yung eskwelahan ng PUP, ano? PUP Mascom. PUP Ayan, Mascom. ang PUP Mascom, yung building sa likod namin. Ano pala na Pangalan mo, ate? nanay? Estelita Viernes. Estelita. Biyernes Biyernes na Biyernes. Oh. Ang kausap natin si Estelita Biyernes. Tuwing Sabado, nagtatago kayo. Ayan. Thank God it's a Friday. Ate Estelita Biyernes. Biyernes, Ate Estelita, buhay pa ba yung
ano yung sinakyan ni Erap nung araw yung dyan sa Riles ng tren, yung tinutulak, anong tawag doon ate? Yung mga sinasakyan ng mga estudyante yan Ay, galing man. Yung lakay parang Parang tram? parang pushcart trolley. Oh, yan, trolley. Trolley po. Trolley ang tawag. Buhay pa po yan ate? May mga... Hindi kayo ko lang po alam. Kasi lakay ginagawa pa yung PNR. Wala pang mga bumabiyahe na trolley. Dati sinasakyan ng mga estudyante Oo. yan galing Mandaluyong shortcut Ayan. At minsan sinakyan ni dating Pangulong Erap yan ha? Anyway, Ate Estelita Biernes, ayan. Dahil Biyernes po namin ngayon, kailangan ni chill-chill lang po tayo ate. Ha? Ayan. Ngayong Biyernes ate, huwag ka muna maglalaba. Ayan, may labada ka ba ate? Wala po. Wala. Tama-tama. Mukhang, mukhang pahinga day. Ayan. Pahinga ka day. Bukas na maglaba kasi bibigyan ka ng panlaban ni Sherwin mamaya. May daladalang sabon maraming yan. sabon. Pero bago yan ate, abay kailangan bibigyan ka ng agenda doon ni Sherwin para mamaya o kaya bukas bago ka maglaba. Ha? O after na maglaba pang shopping sa SM malapit sa inyo ha. Ayan, mainit ang panahon, baka pwede ka magpalamig-lamig doon sa ate. SM ha? Santa Mesa. Kain ka ng halo-halo ng chowking doon. Nag-endorse. Okay, Sir Win, bigyan mo si Ate Estelita ng 1,000 pesos. So, Ate Estelita, dahil palagi ka nakatune in sa DZRH, sino paborito mong announcer sa DZRH? Lakay, Deo, I love you, Makalma. ate. O nga pala, di ko natanong. Ang mga Biyernes Ilocano yan, ate. Taga Ilocos ba kayo? Mister? Si Mister? Cagayan po yung asawa Sabi ko ko. na nga ba, mga Biyernes Ayan, yung mga brad ako sa TLK na mga Biyernes Ayan. Yung roots pala ay dyan. Lakay, dahil siya mahilig makinig sa DZRH, paborito nyo sila kay Day Makalma. Eto, meron kang 1,000 pieces para hindi ka magbukang Biyernes Santo. Salamat po. Ayan, ate. Thank you, nanay. Smile naman ng konti. Ayan, kasi TGIF Ninervyos tayo. yata ito, lakay. para kang malungkot. Mataas ang nervyos. Para kang tinamaan ni ng... Ate Estelita. Para kang tinamaan ng gera sa Iran. Ayan, ngumingiti na si ate, ha? Ayan. Para lalo pa masaya si ate, tanungin mo sa ating word of the day para bigyan pa natin ng transistor radio, Sherwin. Ayan, Nanay Estelita, ano po ang ating word of the day para makuha yung ating medium component? Leaf. Ang Lift. galing-galing, ha? Yun, buhati. Confident na Dahil confident dyan, si meron ate. kang DZRH medium component na din sa atin ng Astron, ng official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At hindi lang yan ang ililift mo, ililift mo rin ang grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre may ililift ka rin na 2 kilo ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming nabahan, ubos yan. At syempre di mo nalalabhan, isusuot mo ng pinakabago disenyo na DZRH t-shirt na minamodelo na kapitbahay nyo, may pinakamalalim na dimple at hindi na kayo kikut-kut ng kuko dahil ang kukut-kutin nyo, sweet corn snack. Hatid sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ayan. Yung payong, asan yung Rolls Royce sa umbrella natin? Wala pa ba? Malaki, Mainit ang hindi pa panahon. dumarating in order natin na 200 Rolls Royce para meron tayong 200 payong. Oy, Mr. Willie T10 ng Rolls Royce. Ba't ang bagal-bagal naman ang production mo ng Rolls Royce umbrella, pare ko? Ha? Ayan. Bilis-bilisan mo, inaabangan ng aming mga listeners sa DZRH. Ayan. Okay, ate. Ginagawa pa raw Ano yung po masasabi sticker natin, Estelita? Salamat po sa DCRA, sa madamdaming bayan. Madamdamin Lakay, talaga. Deo, Makalma. Ayan. Amom te Agilocano. Laki. Amom te Agilocano, ate. Amok, Oh. Ilocana ka talaga. Wano ni Mr. Lang ti Ilocano. Ilocano po. Kasta ay. Apo. Kumusta ni Mr.? Anya ti kwa kukuan na, ha? Umuwi po sa Cagayan. May inaayos po. Inayos yung hacienda niyo sa Cagayan. Hindi po. Nag-illegal laging. Saan, sir? Anyakin man na di Cagayan, apo. Nagpaani lang po. Wow! May pala yan Wow. Mamahanig pala to. Haciendera. Nagpagapas, apo, iti pagay. Nalakalang may presyo, sir. Nalaka. Di tawagan natin sa Secretary Chula Oren. Pangatun tayo ti presyo, ti baga, ti pagay, ti bigas.
Biglang baba po. biglang Dati baba. 25, ngayon 17 na po. Ala! Ang laki naman ng binaba. Ayun na to, Cagayan ate. Solana, Cagayan. Solana, Cagayan. O sige, i-report natin kay Secretary Chula Orel, ha? sa DA. Pangatun tayo ti Oo, presyo mura na ti naman. kwa, ti pagay tayo. Oo. Naging 17. Allah. Oo. Sige, ipatawag natin yung NFA administrator dyan. O kaya officer at saka yung mga taga-DA dyan sa Cagayan. Ayan. Okay nga rin man ang Estelitan ay magabigat. Diyos ta agina po. Diyos po. Salamat po. Agyaman na ka po. Wan anyaman na ate. Ayan. Salamat po sa binigay. Pandagdag po sa pambili ng gamot. Anong gamot mo? Anong sakit mo ate? May maintenance po ako. Anong may para kasi Na-stroke po ako. na-stroke ka. Ayan, damot high blood mo. At Ay, ginagaya mo si Presidente jumping bonget. Ayan, adda high blood na kan adda pa'y gout na. May gout ka, wala naman. wala naman po. Ayan, Sherwin, dahil si Ate Estelita ay may maintenance medicine pala siya. Dagdagan mo na 1,000 yan. Another 1,000 pesos para kay Ate Estelita Biernes. Okay, ate, Pambili ha? po ng gamot. Ayan, gagaling ka na yan, ate. Mawala na yung, ayan na, hindi. Salamat po. Nakaideyo ka makalma po. Ate, hindi natataas ang high blood mo ngayon. Ayan. Malolo blood ka na. Lolo. Idikit mo lang sa noo yung 1,000. Ate, dikit mo ngayong 2,000 sa noo. Ayan. Ayan. Gagaling ka na, ate. Ayan. Umaba na yung Ano kanyang na, paracetamol. Paracetamol yan, ate. Ayun, kita mo. sa ulo. Kanina, mukhang Biyernes Santo si ate. Ngayon parang Domingo Pasko. Ang 1 month pa po itong 1 month sa maintenance mo. Oba, tingnan mo nga naman. Salamat po. Tawan anyaman na apo. Sige apo, agan-anad kayo. Ayan. Thank you po. Thank you po. Welcome ate. Maraming salamat Ate Estelita Biernes. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na akin tumutok sa Deezer H, bakit na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Batal Faro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ninong Sherwin at ng Estelita Biernes ng Solana, Cagayan. Ganyan po kami dito sa DZRH, araw-araw Pasko. Ayan. Yes, pero lakay namimigay tayo ng ganyan at nagbibigay tayo ng tulong pero wala po kaming pa-loan ha. Ayan. Wala kaming pa-loan, wala rin po kaming pamigay ng GL. Ayan, mga fake news po yan, mga Fake news po yan. mga walang hiyang mga ano yan, mga scammer. Scammer, Oo, estapador. mga Ayan. walang hiya yung mga hindi alam mo lakay ayaw magbanat ng buto eh, Ay, no? sinabi Gusto ng mo. easy money. Kung mag-alala tayo, may karma ang mga ganyan. Alam niyo po, hindi ko po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Sandali lamang, Let at Milky Rigunan, makinig muna kayo ng ating espesyal na balita, ha? Dahil ngayong weekend, baka itong kaya pala bumabagsak ang trust rating ng mga cabinet officials, Sister L. Bakit lakay? Paano? Ilang cabinet officials yan? Pag-golf-golf lang sa oras na ng trabaho. Ayan. Yan ba yung walang ginagawa? Ay, sinabi mo, ayan, napapasok sa opisina, 2 araw sa 1 linggo. Ayan. Pagkatapos hindi pa maghapon, natatambay-tambay na ng konti, pakape-kape. Tapos? Alis na naman. Ang sarap naman ng buhay niyan, lakay. Pagkatapos, nag-o-orbit pa dun sa mga opisina na under nung kanyang departamento. Ha? Parang ano lakay Ano? pinapasweldo para maglaro ng golf. Tsaka hindi lang yung malupit yan yung orbit na yan. Alam mo yung orbit? Hindi ko alam yun. Ano yung orbit? Hindi kasi naging police reporter hindi Ayan lengguwahe ng mga pulis yan. Ano yung orbit? Parang ang alam ko sa orbit parang nagra-rounds. Ayan, yung gano'n nga. Ayan. Okay, so yun nga yun. Lalo yung mga, ewan ko lang kung nangyayari ba yan, General Artates, dati nung reporter ano siya tayo. lakay, doktor? May rounds. Nagra-rounds sa pasyente. Lalo yung mga naka-mobile yan, o kaya naka-motor, ha? Ayan, alam patawad yan yung iba. Sana nawala na, ha? Tatabi din sa mga sidewalk vendor. Ayan. Sa kanya may ibang orbit yun lakay. Orbit. At ayon sa ating bubit naman ng Milky Miss Let,
Alam niyo bang mas madalas pang naglalaro ng golf kaysa pumasok sa opisina itong isang opisyal ng gobyerno. Naku, Mr. President. grabe, Kaya pala bumabagsak ang rating ng mga cabinet officers natin. Lalo ngayong Biyernes ngayon, baka nandyan sa Manila Golf ito ngayon. Itong opisyal na ito ay mas mayabang pa sa kanyang amo. Ayan. Oh. Dahil mga security pa ito, Sister L, at mayabang din ang mga bodyguards. Talaga lakay. Yan ba yung pagka dumating dumidilim ang paligid? Ay, oo. Bakit dumidilim? Sa sobrang dami ng nalalay. Actually, ang malubi pa dito, ha? Ayan, may record na itong opisyal na ito, ha? At pati ang kanyang mga bodyguard nanggulpi. Ayan. Nanggulpi ng motorista itong mga bodyguard ni government official. Ayan. Abusado. Ay, sinabi mo na nahagit-gitan na lang konti at gumagamit ng plakang number 10. Aba. Kaya feeling VIP siya. Angas, Pero marami ang nagtataka dahil mas madalas pang maglaro ng golf dyan sa Manila Golf, Sister L, ha? Abay, kung pumasok sa Pinas, twice a week lang, Mr. President. Pero kung mag-golf naman, ay nako talaga, oo. Diyan mo makikita. Kung hanapin mo posible na, di mo makita, pumunta ka sa Manila Golf. Ayan, tatambay doon o kaya naglaro ng golf, ha? At hindi lang yan, Sister L. Parang hari-hari daw kung pumasok sa opisina. Ayan, naninigaw ng kanyang mga kapwa-empleyado. Ba't naman daw siya sumisigaw lakay? Mataas din ang high blood siguro pagka natatalo sa golf, kaya masama ang laro. Ayan. Pagka minamalas, gano'n. O kaya hindi naka-orbit, walang kita sa orbit. Ayan. Mahina ang kitaan. Hindi sumweldo. Ay sahod, iba yung sahod sa sweldo Ay, sinabi mo. At ayon sa ating bubita, Sister M, ito pa, kaya pala hindi tumatagal sa opisina ang nasabing opisyal. Ito nga ay parating naglalaro sa Manila Golf. Aba, super exclusive yan, Sister L. At ang golf course nito sa Metro Manila, abay, ang per share niya na ginagal ko ito ha? Ayan, 135 million per share, ha? Ninong Michael is my guy, ha? Ganyan ba ang per share ngayon sa Manila Golf? Ang mga miyembro dito ay mga billionaires at mga multi-millionaires lang, Sister L. Angas Ito ay ang Manila Golf and Country Club sa may McKinley Forbes Park, Makati City. Likod lang ng BGC ito. Siya ay madalas makita sa Manila Golf ko kahit oras ng trabaho. Wow! Member kaya siya rito o kaya baka gobyerno pa ang nagbabayad sa kanyang dyan, ha? Baka mamaya. Oo nga pala, Mr. President, Secretary Ralph, yung mga government agencies dapat ito alisan ng yung mga binabayad yung binibiling golf share na ang mamahal, ha? Abay, dapat hindi binibigyan yung mga benefits yung mga government official lalo nga may crisis, ha? Katulad nito, imbes na magtrabaho, inuuna ang golf. Ayan. At ayon pa sa ating bubita, Sister L, baka dyan nagmi-meeting, dyan ang mga transaksyon. Ayan. May posibilidad, lakay, para di halata. Sinabi mo, ha? At hindi lang yan, Sister L. Bukod sa madalas na paglalaro ng golf sa Manila Golf Club during office hours, biyahero din. Para yung kilala natin sa Department of Health, Sister L. Abay, twice a week kung bumiyahe sa abroad. Wow. Ano bang trabaho nito? Hindi naman taga-tourism. Ayan. At saka isa pa, may travel authority ba ito? Ayan. Ang mga biyahe nito, ha? Maangas itong opisyal na ito kaya madami ang galit sa kanya, Sister L. Sabi nga sana hindi na raw bumalik matapos pinaglib pala yan dahil nasagot nga sa road rage ito, Sister L. Tapos ngayon, nakabalik na siya. Nakabalik. At sinabihan na siya ng kanyang bossing, ayan, na secretary sa kanilang departamento, pero gasmati ang ulo talaga. Dapat dyan sinisipa na. Kaya nga, hindi nakikinig, hindi sumusunod, mayabang pa, at alam mo kung bakit? Apo Bonget, malakas daw sa presidente. Nako, yan ang kanyang panlaban. Ayan, ginagamit
ginagamit po ang pangalan niyo, Mr. President. Malakas daw sa inyo itong undersecretary na ito, Sister Ella. Ayan. Yusek? Yusek. Grabe, Yusek na ito, mas maangas pa sa boss niya. Sinabihan nung kanyang boss na secretary. Wala, binabali, wala. Talaga? Ayan, dahil ang sinasabi, malakas ako kay Bonget. Ayan, kay BBM. Ayan. Mayroon pala siya kasing panlaban. Yun ang kanyang Kaya card. lang, Mr. President, ito ang kalawang na sumisira sa bakal. Yan yung mahirap lakay. Ang nasabing undersecretary na mas madala pa rin na nadyan sa naglaro ng golf sa Manila Golf. Ayan. At madalas bumiyahe ay si Undersecretary Sino yan? Pwede ba Lunes na lang? Tapusin mo na yan, wag ka sige. na mabitin. Ito si Undersecretary. Undersecretary. Kilala to ni... Anong department? Mamaya. Pagka sinabi ko ng department. Wag mong sabihin yung clue lang doon sa department. Clue lang. Kaso pagka sinabi mo kasi yung function, madali nang hulaan no? Ayan. Anyway, sige. Basta may, clue na lang, sinong Yusek? May kinalaman sa sa mga biyahe-biyahe. Ayan. Biyahe-biyahe. Oo. Ayan, nakuha mo na. Ito si Undersecretary R. As in road raids. Daming bayan. Sandali lamang. Pasok na natin si Let muna. Nasa ba si Let? Wala sa akin na kaya. Sandali lang, Het. Ipasok na natin si Let. Ayan, latest sa Malacanang. Ayan, latest mula sa Malacanang. Ayan, dating Congressman Saldico, didiretso sa Malacanang. Ha? Let? Iba na naman yung binasa mo. Hindi ba ito? Mali na naman yung binasa. Akala ko. Ito nga. Iba naman itong QC na bigay mo sa akin, Jerry Crabal eh. Ayan. Ang Pangulong Marcos, talagang pinapangatawang malakas ang kanyang katawan. Malusog. Bibisitahin ang pangunahing bagsakan at trading hub ng mga gulay sa Benguet. Sa Benguet? Sa summer capital. Maraming gulay. Magpapalamig yata ang presidente sa Mansion House. RS14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister bago yan ay nagbigay ng update si Pangulong Bongbong Marcos patungkol kay Zaldico. Sa kanyang expose, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad sa Czech Republic. Batay-aga sa pinakahuling impormasyon na kumpirmang pinigil si Ko sa German border makaraang pumasok mula sa Czech Republic. Hindi siya pinapasok at ibinalik sa Czech authorities kung saan siya nananatiling nakakustodiya. At sa Benguet, Lakay, bibisita ni Pangulong Marcos ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center na pangunahing bagsakan at training hub ng mga gulay sa Cordillera. Isa ang BATSI sa pinakamalaking vegetable trading hub sa regiyon kung saan bumibili ang mga wholesalers, retailers at middleman na nagdadala ng gulay sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa Metro Manila. Personal na inalam ng Pangulo ang post-harvest losses o yung mga nasasayang na ani na naiulat sa mga nakaraang araw, galing din ang pagbabago ng presyo dahil sa supply at demand. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag doon ni Pangulong Marcos. Live mula sa Prague, Czech Republic. Narito si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Mountain Province. Ayan, Benguet. Ang nangyari, very gulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa Mountain Province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad. Yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman
Unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magkaproblema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Yan lang kayo naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay nga ron. Maraming salamat, Ms. Let. Good morning. Balik sa inyo lakay at Mr. L. Maraming salamat, Ted. At Mr. President, total kasama rin si Secretary Chula Orel. Ayan, pakitignan po dun sa presyo ng palay sa Cagayan. Ayan, yung reklamo ni Manang Estelita Biyernes. Sa Sulana. Abay, Sulana, Cagayan. Abay, 17 pesos kada kilo ng palay. From 25 pesos ay bumagsak ng 17 ang bilihan ng palay. Kawawa naman yung mga magsasaka natin dyan. Ayan, Secretary Chula Orel, pakitignan po ito, sir. Ang mahal ng bigas lakay. Ay, sinabi mo pagkatapos ang palay sobrang mura. babaratin. Daming bayan. Kaya tuloy na high blood si Manang Estelita Biyernes. Buti nila may pera Therapy na lang daw Therapy. Ayan. Hindi na daw paracetamol kasi para daw yun sa lagnat. At tingnan mo na, may habol natin si Manang Milky. May update yata kay Saldico. Anong gagawin ng Kongreso? Eto muna lakay ang deportasyon ni dating Congressman Zaldico. Dapat madaliin ng gobyerno. Mga testimonya at salaysay dapat panumpaan daw ng dating kongresista. Alamin natin na detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, dapat agad na kumilos ng mabilis ang gobyerno para mapabalik sa bansa sa lalong madaling panahon si Elizalde Co. Apela ito ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List sa pagkakaaresto kay Co sa Prague, Czech Republic. Ang kay de Lima, panahon na para harapin ni Co ang lahat ng mga alegasyon laban sa kanya at mga kaso sa Sandigan Bayan. Dapat anyang panumpaan ni Co lahat ng kanya magiging testimonya at salaysay at gawin ito sa tamang forum. Sabi ni de Lima, ito na ang pagkakataon na isiwalat ni Co sa mga investigasyon ang lahat-lahat na mga nalalaman niya maging mga ebidensyang meron siya ukol sa mga anomalyang flood control project. Sa panig niya Akbayan, Party List Representative Sel Jokno, isa itong welcome development at pagkakataon ni Co na magpaliwanag at sagutin ang mga alegasyon tungkol sa 2025 budget at maanumalyang flood control project. Gate pa ni Jokno, paalala rin ito na umiiral ang rule of law sa bansa. Kahit kanino man, kahit ang mga nasa gobyerno, may kapangyarihan man at impluensya. Ako si Nil Kregunang nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Homeward bound ang Saldico. Ayan. At baka daw i-request na dali na lamang siya sa sa City Jail. Sa Oblo, baka daw pwede sa Misimis Penal Colony. Ayan. Misimis Bay. Ayan. Okay. Misibis kasi yun. Ano na? Misibis. Kaya nga Misibis, di ba? Ano ba sabi ko? Misibis. Sabi mo Misibis. Akala ko Misibis. Nabungol. Misibis Bay. Misibis Bay. Seryoso tayo nagkante Ayan. Misibis Bay. Ayan. Pwede ba yun? Hindi mo pwede yun lakay. Ano ka ba? Bakit si Erap nun? Dinala sa kanyang resort sa Tanay. Ayan. Baka daw mag-request si Saldico. So magre-request siya ng home arrest? Home arrest naman. Resort arrest. Resort arrest. Doon siya sa gitna ng dagat. Ayan. Palunurin siya doon. Daming
Bayan. Sandali lamang, Attorney Cornelio Samaniago Diskaya III. Ayan, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patuloy ako na malaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Naku, Noble Jun Samaniago, dahil mo kasi na N Plus Gold si Curly Diskaya para hindi nagkakasakit. Ayan, kailangan niya ng N Plus Gold. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennial sa pagja-jogging. At hindi lang yan, jumping bonget pa. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby Raymond at Paz, standby Giselle Ricafort, standby Edwin Duque. Oras, Sister L. 9:34. This time check. Standby Giselle Ricafort. Aba, ang DTI, ayan, may price freeze daw po sa mga pangunahing bilihin hanggang May 10. Dapat ang price freeze sa oil, ayan, sa langis. Sandali lamang, Raymond. Standby. Naku, puro saldi ko ang report natin ngayon, Sister L. Pero alam po niyo mahabigyan sa init ng panahon ngayon, ha? Ayan. Siyempre, kailangan din ng natural na init sa pagmamahal. Kaya kahit na medyo may oil crisis tayo, kailangan huwag naman nating pigilan ating kaligayahan. Ayan. Express love naturally. Gamit ang honeymoon tea, parang boy katipay. Oy, maraming salamat parang boy, ha? Ayan. Ba't kinalimutan mo, Edwin Duque, yung para kay Sister L? Ayan. Di rin niya mabuhat yung isang banyerang galunggong. Pinasa ako ni binawi kasi mag-isa ka lang daw sa kondo, kaya baka mamaya mga moy galunggong yung kondo mo, ha? May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipatama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Ang honeymoon tea, mga kuyang mga ating kuyang Rico Merioles, ayan, ginigising nito ang init na yung damdamin, making each night a honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos lamang. Colonel Alex Brown. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, South Star, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan ng honeymoon herbal tea para express love naturally. Sandali lamang, Giselle. Standby Raymond. Standby Don Carlos Pobre, ha? Ba't naman binawasan pa ng 2% commission ang mga rider ng angkas, ha? Kailangan din nilang kumita. Oras, Sister L. 9:45. Flash Report. Flash Report! Anong report ni Giselle, Sister L? Ang Department of Trade and Industry pinalawig hanggang May 10 ang hindi pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Meron tayong price freeze. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, pinalawig hanggang May 10 ang hindi pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pagsipa ng mga produktong petrolyo, epekto pa rin ang gera sa gitnang silangan. Ito ang inanunsyo ng Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque sa panayam ng media sa Muntinlupa City. Ayon sa kalihim na pagkasunduan yung extension sa panibagong pulong nila sa mga manufacturer at retailer mula sa dating April 30 lamang. Pakinggan natin.
We're not yet in that conversation. No? Ang pag-uusap muna namin is no price increase for basic necessities and prime commodities. And based on our latest meetings with them, they have extended the no price increase for basic necessities and prime commodities. Sinabi ni Roque na layo nitong matulungan ang ating mga kababayan at maibsan yung latay sa kanila ng oil crisis sa pandaigdigan. Nag-inspeksyon yung DTI Secretary sa ilang grocery store at supermarket sa Muntinlupa City para siguruhin walang pagsipa ng presyo sa mga basic necessity and prime commodity at nakabatay pa rin ito sa suggested retail price. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Mas maganda sana kung ang oil, ang price freeze ay sa langis. Crudo at gasolina. Ha? Yes. Ito ang report ni Raymond at Paas. Ano ang latest kay Saldico? Anong gagawin ng Senado? Si Saldico ipatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Pinoy Mayor, ipatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Apo Bicol Party Representative Saldico sa oras na siya ay maibalik sa bansa. Itong inihayag ni Senate President Pro Tempore Pantilo Ping Lacson kasunod ng konfirmasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na naaresto na si Costa Prague, the Czech Republic. Ayon kay Lacson, sa unang oportunidad ay kanilang padadalakan ng summon si Co upang kumarap sa investigasyon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Ang kailangan lang ay padadaanan nito sa korte dahil may warrant of arrest na ito mula sa Sandigan Bayan. Buwan ng Enero nang naglabas ng Shocos Order ang Blue Ribbon Committee laban kay Co dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing ng Committee sa Flood Control Anomaly. Naisyuan ng subpoena at Shocos Order si Co dahil hindi na ito miyembro ng Kongreso matapos ang kanyang resignation noong September 2025. Si Co ay tinuturong nasa likod ng mga insertion ng bilyones na pondo ng mga flood control project at siya rin ang may-ari ng mga construction companies gaya ng SunWest Construction and Development Corporation at Highton Construction and Development Corporation na nakakuha ng malalaking halaga ng mga flood control project na kung hindi substandard ay ghost project. Sa inalabas na Senate Blue Ribbon Partial Committee Report, inirekomendang investigahan at kasuhan si Co dahil sa ginawang pananamantala sa pondo ng flood control projects nang siya pa ang chairman ng House Committee on Appropriations sa panahon na ang speaker ay si late Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond Adpaas. Si standby Edwin Duque, standby Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Naku, dami nagtatanong si Sir El, si Captain Benji Escobar at si Kuyang Captain Owen De Vera. Anong tanong? Kaninong private jet ang susundo kay Saldico sa Hungary? Ayan, sa Prague. Yung gagamitin. Oo, at sinong susundo? Si Secretary Benhur Abalos ba? Okay, Secretary John Vic Remulla. Ayan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:55. Happy birthday muna kay Derby Garcia mula kay Paeng at Mika. At happy birthday din kay Mark sa Macalma mula kay Marco and Carl. Kay Kuyang Jimmy Lee ng Manila Travelers. Kuyang Colonel Louis de Maala ng Philippine Army. Tagigalad sa PMA Class 99. Abay, congrats sa Kuyang Colonel Louis de Maala. Ikaw pala ang PMA Cavalier Awardee noong 2025. Sabi ni Noble Greg Cayabyaba. Happy birthday para sa mga nakilala kay Mayor Kuyang Milbert Idol Oliveros ng Cabinti, Laguna. Happy birthday Kuyang Milbert. At ganoon din kay Romela Fertes. At get well soon kay Kuyang Humobono Boy Pique. Ito muna report mula kay Edwin Duque. Ayan, dalawang miyembro ng Luffy Group at JP Dragon Fraud Syndicate mula Japan iharap sa media sa Campo Crame. Maraming salamat Edwin Duque. Ha? Andiyan si Edwin. Di ba tapos na? Hindi pa. Kasi wala pa yung galunggong namin eh. Edwin, please come in. Mayor, dito tayo sa Campo Crame ngayon dahil dalawang membro ng Luffy Group at Dragon Fraud Syndicate yung inaharap na
kasalukuyan ginarap ngayon dito sa Lucia, dito sa Presidential Anti-Organized Crime Division Office. Ang dalawang na-aresto mayor ay pinagsanib na persa ng PNP sa tulong na rin ng EFP. Ito ay tinuturing na high-value target ng Japan na dito sa transnational criminal syndicate na nahuli sa pamamagitan pa rin ng combination ng law enforcement unit ng Pilipinas at Japan. Ito lamang April 16, 2026. Pinangunahan ito ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, PNP Intelligence Group, Philippine Air Force at ang Philippine Anti-Organized Crime Commission. Ang suspect na si Mayasuki Ayugi ay nahuli alas 5 ng hapon sa Maynila at unang nahuli naman itong si Sato Taiki na may warrant detention na inisyu ito noong October 25, 2023. Si Sati ay kilala sa Japan na underservable alien na may outstanding warrant of arrest ng Japan dahil sa kasong sa ilalim pa rin ng grupong Lupi Group. Ito isangkot sa 50 robbery incident across 14 prefecture sa Japan sa pagitan ng taong 2021 hanggang 2023. Si Mayasuki Ayuga naman ay Japanese national na may deportation order noon pang October 25, 2023. Kaya isangkot sa GP Dragon Syndicate at traditional syndicate na may ugnayan naman sa dating Yakuza affiliates. Ang grupong ito ay ginagamit ang Pilipinas bilang kanilang base sa kanilang illegal transaction sa pamamagitan pa rin ng online workstations na ang target ay dititindahin lalo na yung mga vulnerable individual, particular na lakay yung mga elderly. Ito sa pamamagitan pa rin ng social engineering done. Ayon naman dito kay Presidential Anti-Organized Okay nga, Rod. para tinagawa sa tulong ng iba't ibang tulong ng iba't ibang organisasyon. Aresto 23, ito kinagulat sa DSRH, Aresto 23. Mula sa dito sa Kamprani, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Yun daw galunggong ni Sister L. Kinalimutan mo. Balikan mo si parang Boy Katipay. Ayan yung mga hapon na yan. Putulan ng daliri. Yakuza pala. Yakuza. Attorney Cornelio Samaniego III, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good Ayan. morning, attorney. Long time no hear. Opo. Ayan. Attorney. Magandang umaga po sa inyo, Sir Deo. Ang Sister L, mabuhay po kayo. Attorney, ayan, bago namin kayo tanongin kung ano nangyari kay Carly Discaya, ba't dadalhin daw sa ospital o operahan? Kandidato pa sa pagiging Junior Grand Warden. Ay, hindi po. Hindi ba? Akala ko nangangampanya ka na eh. Ayan. Anyway, Attorney Cornelio Samaniego, sir, ano nangyari kay Carly Discaya? Nakalimutan na. At saka kumusta na po ba siya ngayon? Mag-iisang taon na yata. Ilang buwan na ba nakakulong sa Senado? Sa 7 months na po siya sa 18. Wow, tagal na ha. Tagal 7 na. months. Oo. Baka super puti na siya, di na naarawan. Ano pa nangyari sa kanya at mukhang ooperan daw sa attorney, sir? Actually, Sir Deo, February pa itong medical letter namin sa Blue Ribbon at kaya sa Senate President. February 25, noong March 5, nag-undergo siya ng MRI at nakita nga doon na naputo lang tendon niya sa right shoulder, 1.8 centimeters. Wala, naputol. Oo, naputol po. Ano bang nangyari sa kanya? Dahil sa katagalan niya dyan sa Senate Detention Facility, Sister L, nagbubuhat-buhat siya, ginagawa niyang barbell, yung mga empty container ng bottled water, yung malalaki. Wala, oo. Akala ko bigas din ang binubuhat-buhat niya. Ayan, hindi ba bigas? Hindi naman po. So, kaya nagkaroon ng ganon? Oo, naputol po. Naputol yung tendon niya sa right shoulder. Kailangan nung maoperahan. Tinignan ho siya ng personal niyang doktor, pumunta sa Senate Detention Facility at binasa yung MRI, ay putol nga po talaga. Putol. So kailangan ho niyang mag-undergo ng operation para mapagdugtong daw po yung tendon sa right shoulder.
Ayan. So hindi nagagalaw yung kanang kamay niya ngayon, hindi makakilos. Ano bang... Ay, gagalaw naman po niya pero hindi na normal. Ayan. Pero ba ano nangyari na sa kanya? Ba't 7 months? May kaso na ba siya? Ba't di nililipat sa regular na kulungan? O kaya alam mo mas maganda, sa Pasay City Jail o dyan sa Senado? Kung saan ho siya komportable. Actually, Sir Deo, may mga kaso namang na-file sa kanya kaya nang mga available po. Available. Ano po ba yung mga kasong as of now, attorney, ay naka-file at ilang cases po ba ito? Yung sa tax evasion po niya, may mga kasong na-file pero to available po. Ayan. Bakit dyan pa na-detain sa Senado? Ba't ay pampakawalan? Ano bang gusto pang malaman ng Senado, Attorney Samaniego, sir? Hindi ko po masabi kung ano ang wisdom ng Blue Ribbon Committee, Sir Deo. Sa tingin ko, hindi na commensurate yung pagkakakulong niya. Siya ba ang pinakamatagal? Na po eh. Siya na ba ang sa mga nakukulong sa Senado, Kongreso, siya ba ang pinakamatagal? Sa pagsasaliksik ko po sa about houses, siya yung pinakamatagal talaga. Wow. Record-breaking na siya. Ano po yung usapan ninyo, attorney, with the Senate Blue Ribbon Committee? Bakit po hindi pa rin daw po pwedeng makalabas ng Senado ang inyo pong kliyente? Sister L, kasi na-contempt kasi siya, no? Until now, nasa under contempt pa rin siya. Kaya nga hindi namin maintindihan kung ano yung reason pa dahil mahaba na talaga yung pagkakakulong niya sa Senate Detention Facility. Ang reason ng pagkakakontempt niya ay yung hindi lang tugma yung sagot doon sa excuse letter ng asawa niya. Yung may sakit. Oo, yung medical certificate yata. Opo. Yun lang po yung naging dahilan. Baka abutin pa siya ni Saldico dyan. Mukha ipapatawag ng Senado si Saldico. Ayan. Mas maigi nga yun, Sir Dayo, para matapos na yung investigasyon na yan. Kasi wala akong indefinite ko kasi ang schedule eh. Kaya ganyan nagtatkan din si Sir Curly sa kulungan. Hindi makapag-submit ng report ng Blue Ribbon. So kaya ganyan ho siya. O kaya hanggat hindi siya pinapakawalan, nandyan ho siya talaga. Ayan. O kaya kung may kaso siya, di ba pwedeng ilipat na lang siya sa Oblo, sa City Jail. Kasi kung nasa City Jail siya, may chance pa maging mayor. At saka may makasalamuha sa dyan sa Senado. At least sa Oblo may makasama siya. Dyan mag-isa lang siya. Ang gusto lang naman namin puro humanitarian reason lang naman. Kasi nga medical na po ito ibang usapin na po ito. Kasi sabi ng doktor niya, baka hindi mo na maitaas ang kamay mo, hindi mo na maibalik yung dati mong ginagawa. Pag tumagal yan, kasi baka tubuan ng muscle. Ano po ang sabi ni Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee? Sumulat po ako nung April 5 pa para sa hospitalization niya, subject to rules and regulations ng Senado. At si Sir Curly naman po ang magbabayad sa kanyang operation. Until now po, wala pa pong feedback ang Blue Ribbon Committee or Senado or yung doktor niya kung kailan po talaga siya pwedeng operahan. Kasi talagang hindi na ho niya kaya ang sakit sa kanyang kanang balikat. O sige, attorney, baka gusto manawagan kay Senator Tito Sen at Senator Ping. Tito Sen, baka naman pwede ho nating mapagbigyan ang request ng ating kliyente na for this hospitalization and operation, Tito Sen, Senator Ping, sir. For humanitarian reason lang po. Baka pwede. Ayan. Yun lang po. Di ba niya namimiss si Madam Sara Diskaya? Nakakapag-usap naman po sila sa telepono. May yung authorized phone po ng Senate saka dun sa BGMP Lapu-Lapu City. Nasa Lapu-Lapu City jail pa si Sara Diskaya. Opo. So, ang kanilang affair ngayon ay long distance affair. Relationship, hindi affair. Mag-asawa Okay nga Ruda, Attorney Sir. Ayan, maraming salamat po at see you in Tagaytay. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Sir Deo, at congratulations sa Sister L. Welcome to the family. Magiging
kung sino man yung swerteng lalaki. Thank you, attorney. Maraming salamat, Attorney. Salamat po. Thank you very much sa TGIF. Mabuhay po kayo. Attorney Cornelio Samaniego, Vizcaya III. Hoy, batiin pa natin ng happy birthday. Birthday din pala ni MMDA Chairman Don Artes. Ang pinakamayaman. Ang pinakamayamang chairman ng MMDA. Binabati ni Very Worshipful Vic Nunez, Romel Cabanela at happy birthday din kay Jillian Pascual from Lolo Caloy. At nako, eto nga pala, ngayon pala ang celebration ni Lolo Francisco Tapay ng Alaminos sa Laguna, 93 years old. Sabi ni General Edwin Ernie, ayan, nakuha ko na ang tatlong Emperador Junior, pampatagay ni Lolo Francisco. Ayan. Naka-Emperador Junior, Happy birthday po at Atty. Rolly Borja. Happy birthday, sir. Ayan. At congratulations nga pala kay Sister L. Kanino? Kay Daisy Reyes Tobias. Bakit? Yung dating actress, singer at naging vice mayor ng Pateros. Ayan, konsihal. Alam mo kung bakit? Na-orden siyang pastor. Pastora. Galing-galing naman Pwede pala yung lakay, Nagulat nga ako, ayan, sa bagay, sa amin sa IFI, may babae kaming may pastora. bishop. Ayan, May bishop. si Bishop Emmy Dakuykoy. Ayan. Congratulations sa Pastora Daisy Reyes Tobias, ng Dr. Essentials. Ayan, laking pasalamat dahil sa pagiging religious niya, umunlad ang kanyang negosyo mga pabango. Ayan. At congrats din kay General Arnold Abad sa kanyang promotion bilang Regional Director ng PRO 7 Central Visayas at General Arnold Santiago as District Director ng Manila Police District. Aba, MPD na siya. At General Rederico Maranan ang Superintendent ng PNPA. At congrats din kay Admiral Ferdinand Toto Goles. Aba, Admiral, ikaw pala ay inappoint ng Presidente Bonget, Ayan, bilang Director ng CDC, Clark Development Corporation, ba? Admiral Toto, Director, abay kailangan ni magaling ka rin, mag-jumping bonget. Hoy, mga brethren, ayan, good luck sa ating mga nominees sa pagiging Junior Grand Warden. Ayan, sabi ni Most Worshipful Raul Canon, 7 days na lang at election na ng mga officers ng Free and Accepted Masons sa annual communication sa Tagaytay City sa April 23, 24, and 25. Good luck. Ayan, Kuyang Nelson Yao, Pat sa Arbas, Commissioner Beda Epres, Hussein Shamsuddin, Kuyang Warton Chan, Philip Olivan, Faustino Carlos D. at Very Worshipful Member of the Parliament ng BARM, Kuyang Nabil Tan, Paul Dumlao, Almeric P. Ayan, Marco Lagdameo at Darwin Reyes. Ayan, good luck po sa inyong lahat. The road is long. Hoy, binabati rin natin si Secretary Gibo at General Browner, Ayan. At Army Chief General Antonio Nafarrete, Abay, napasyalan ko yung opisina ni Colonel Joseph Dator sa Madrid, Spain. Dun sa opisina ng military at siya ay nakabandera doon yung mga litrato po ninyo. Walaga, At binabatan si Kuyang Dr. Frederick, ayan, Mayor Roland Polino, sir, ayan, Kuyang General Rene Calonso, at Noble Greg Cayabyab, Bishop Ephraim Fahutagana, at Kuyang Rodan Deliso, at Attorney Sherwin Enriquez, Kadafi Ulilisen, at si Kuyang Judge Boyet Mapili.
Sabi ng ninong mong Mr. Michael is my guy. Ang opening sa forex trading 60 pesos and 9 centavos per dollar. Masaya ang mga kumikita ng dolyar. Yes. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Lakay maaga pa. So hapon na Ingat-ingat po, chill-chill lang po tayo ha, mainit ang panahon ha. Sa mga golfers dyan, ingat-ingat ha, ingat sa heat stroke yung mga atleta dun sa sa Barmsea Games. Oo, lakay, May mga na grabe. heat stroke dun ha. Kaya mag-iingat po at stay hydrated. Yes. Ako po si Deo Macalma. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless. Oy, bukas abangan nyo Spotlight dahil na-miss ko sila lakay ng ilang week. Live na po ako bukas, alas 6 ng gabi. Stay safe. Abangan niyo po ang executive session bukas. May pasabog si Ombudsman Boying Remulla. Abangan nyo. Oras, eksakto. It's so long. Alas 10:15. This time check is brought to you by